Naisip mo na ba kung mayroong isang bagay na tunay na espesyal tungkol sa iyong buhay na nagtatakda sa iyo sa iba? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang Diyos ay naglagay ng isang supernatural mark sa ilang mga tao, isang banal na selyo na nagdudulot ng proteksyon, pagkakaloob at layunin na tumutulsis sa paliwanag ng tao? Ang Biblia ay napuno ng mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagdala ng pambihirang marka na ito. At ngayon, matutuklasan mo ang hindi masasabi na mga palatandaan na nagpapatunay na isa ka sa kanila. Hindi ito tungkol sa pakiramdam na espesyal o higit na mataas sa iba. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kamay ng Diyos sa iyong buhay at pag-unawa kung bakit nangyayari sa iyo ang ilang mga bagay na hindi maipaliwanag ng iba. Siguro nakaligtas ka sa mga aksidente na dapat pumatay sa iyo o binuksan ang mga pintuan para sa iyo sa imposible na mga kalagayan. Marahil ay nakaranas ka ng probisyon kapag walang lohikal na mapagkukunan o nakaramdam ka ng kapayapaan na higit sa pag-unawa kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang mga ito ay hindi mga coincidences. Katibayan sila na dala mo ang marka ng Diyos. Si Jesucristo mismo ay nagsalita tungkol sa mga napili at minarkahan ng Ama. Sa Juan 15:16, sinabi niya, "Hindi mo ako pinili, ngunit pinili kita at hinirang ka na dapat kang pumunta at magbunga." Kung naramdaman mo na nilikha ka para sa isang bagay na mas malaki, tulad ng isang banal na layunin na nasusunog sa loob ng iyong puso, kailangan mong bigyang pansin ang aking ibabahagi sa iyo. Bago kami sumisid, nais kong gumawa ka ng isang bagay para sa akin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung alin sa mga palatandaang ito na sa palagay mo ay nararanasan mo na sa iyong buhay. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at nais na matuklasan ang higit pang mga pagbabago sa Biblia, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Huwag palampasin ang isang solong video dahil ang matututunan mo ay maaaring ganap na magbago kung paano mo nakikita ang iyong sarili at ang iyong relasyon sa Diyos. Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang pangwakas na pag-sign ay maaaring ang pinakanakakagulat na isa sa lahat. Kung pinag-uusapan natin ang pagiging minarkahan ng Diyos, mayroong isang tunay na pambihirang nangyayari sa iyong buhay. Nagsisimula kang makaranas ng proteksyon ng banal at pangangalaga sa mga paraan na hindi maipaliwanag ng lohika ng tao. Nakikita mo kapag inilalagay ng makapangyarihan sa lahat ang kanyang marka sa isang tao. Tulad nito ay binabalot niya ang mga ito sa isang hindi nakikita na kalasag na nagpapaliban sa mga panganib sa pisikal at espiritual. Hindi lamang ito nais na pag-iisip o pantasya sa relihiyon. Ito ay isang katotohanan sa Biblia na maaari nating masaksihan sa buong banal na kasulatan at sa buhay ng mga mananampalataya ngayon. Mag-isip tungkol sa batang si David na hinahabol ang mga tupa ng kanyang ama sa ilang kapag ang isang leon ay dumating sa paligid ng kanyang kawan. Nagbabanta upang ubusin ang mga inosenteng kordero. Ano ang nangyari? Tumakbo ba si David sa takot? Hindi. Sinasabi sa amin ng Biblia sa 1 Samuel 17:34-37 na hinawakan ni David ang leon na iyon sa pamamagitan ng mani nito at sinaktan ito. Nang maglaon, nang dumating ang isang oso na may parehong nakamamatay na hangarin, pinatay din ito ni David. Ngunit narito ang kaakit-akit. Si David ay hindi ilang superhuman na mandirigma sa puntong iyon. Siya ay isang batang lalaki lamang, ngunit dinala niya ang marka ng Diyos. At kasama nito ay dumating ang supernatural na proteksyon at katapangan na sumangguni sa lahat ng likas na paliwanag. Ang parehong banal na proteksyon na nakapaligid kay David ay magagamit sa bawat mananampalataya na naglalakad sa pananampalataya at nagdadala ng marka ng Diyos. Kapag pinili ka ng Panginoon, mapapansin mo na ang mga aksidente na dapat mangyari kahit papaano ay hindi. Ang mga sakit na dapat ay humawak ng misteryosong pumasa sa iyo. Ang mga sakuna sa pananalapi na dapat ay nawasak ka kahit papaano ay gumana ka sa iyong pabor. Hindi swerte, kaibigan ko. Ito ang kamay ng Diyos na lumilikha ng isang bakod ng proteksyon sa paligid ng iyong buhay, tulad ng ginawa niya para sa trabaho bago magsimula ang kanyang pagsubok. Isaalang-alang si Daniel sa The Lion's Den, tulad ng naitala sa Daniel 6:16-23. Narito ang isang tao na tumanggi na ikompromiso ang kanyang pananampalataya kahit na nangangahulugang nahaharap ito sa tiyak na kamatayan. Malinaw ang utos ng hari.
Ang sinumang manalangin sa sinumang Diyos maliban sa hari ay itatapon sa isang den ng mga gutom na leon. Ngunit si Daniel, na minarkahan ng Diyos, ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw na mga panalangin nang walang takot. Kapag hindi siya maiiwasang itapon sa lions, ano ang nangyari? Ipinadala ng Diyos ng langit ang kanyang anghel upang isara ang mga bibig ng mga mabangis na hayop. Lumitaw si Daniel nang walang gasgas, kahit na ang amoy ng den sa kanyang damit. Ito ang uri ng supernatural na pangangalaga na kasama ng marka ng Diyos. Ngunit ang banal na proteksyon ay hindi lamang tungkol sa mga dramatikong pagliligtas mula sa mga leon at bear. Ito rin ay tungkol sa pang-araw-araw, tila maliit na interbensyon na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Siguro naranasan mo ang sandaling yon nang maramdaman mong sinenyasan na kumuha ng ibang ruta upang magtrabaho, upang matuklasan lamang sa ibang pagkakataon na may malubhang aksidente sa iyong karaniwang landas. Marahil ay mayroon ka ng panloob na tinig na nagsasabi sa iyo na huwag makarating sa isang partikular na paglipad o hindi gumawa ng isang tiyak na pakikitungo sa negosyo, at kalaunan ay nalaman mong mapapahamak ito. Ang mga ito ay hindi mga coincidences. Ang mga ito ay katibayan ng proteksyon na kamay ng Diyos na gumagabay at pinoprotektahan ang mga kabilang sa Kanya. Kapag dinala mo ang Kanyang marka, naging sensitibo ka sa Kanyang tinig at Siya ay naging iyong palaging tagapag, alaga at gabay. Ang isa sa mga manghang mga palatandaan na minarkahan mo ng Diyos ay kung paano Siya nagbibigay para sa iyong mga pangangailangan sa mga paraan na ganap na sumalungat sa pag-unawa ng tao. Kapag itinakda ng Panginoon ang Kanyang marka sa iyong buhay, matutuklasan mo na ang probisyon ay nagmula sa mga mapagkukunan na hindi mo inaasahan. Sa mga oras na sinabi ni Logic na imposible, hindi ito tungkol sa teolohiya ng kasaganaan o mabilis na mayaman. Ito ay tungkol sa nakakaranas ng supernatural na pangangalaga ng isang ama na nakakaalam ng iyong mga pangangailangan bago ka man magtanong. Tingnan kung paano sinuportahan ng Diyos ang mga Israelita sa loob ng kanilang 40 taon sa ilang, tulad ng naitala sa Exodo 16. Larawan ito, higit sa 2 milyong tao na gumagala sa isang baog na disyerto na walang mga tindahan ng grocery, walang mga bukid, walang nakikitang paraan ng sustansya. Ngunit tuwing umaga nang magising sila, mayroong sariwang mana na sumasakop sa lupa tulad ng hamog. Inilarawan ito ng Biblia bilang tinapay mula sa langit. Perpektong masustansya at eksakto kung ano ang kailangan nila para sa bawat araw. At kapag nauuhaw sila, ang Diyos ay gumawa ng daloy ng tubig mula sa isang bato. Ito ay hindi lamang isang beses na himala. Araw-araw, supernatural na probisyon sa loob ng 4 na dekada. Ngunit narito kung ano ang tunay na manghang tungkol sa pagkakaloob ng banal. Madalas itong dumarating sa mga hindi inaasahang mga channel. Maaari kang nahaharap sa isang krisis sa pananalapi at biglang isang matandang utang na may utang na loob na hindi ka mabayaran. O baka nahihirapan kang matugunan ang mga pagtatapos at may nag-aalok sa iyo ng eksaktong pagkakataon na kailangan mo. Kapag minarkahan ka ng Diyos, meron siyang paraan ng pag-orkestra ng mga pangyayari na nagdadala ng tama sa pagkakaloob kapag kailangan mo ito. Ito ay tulad ng palagi siyang nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, gumagalaw na puso at pagbubukas ng mga pintuan na walang sino mang maaaring magsara. Ang kwento ng byuda ni Zarephath sa 1 Hari 7:8-16, perpektong naglalarawan ng prinsipyong ito. Sa panahon ng isang matinding taggutom, ang mahirap na byuda na ito ay napunta sa kanyang huling bilang ng harina at isang maliit na langis. Sapat lamang para sa isang pangwakas na pagkain bago siya at ang kanyang anak ay gutom hanggang kamatayan. Ngunit nang tinanong siya ni Propeta Elias na gawin siyang tinapay, nagtitiwala sa probisyon ng Diyos, may nakamamanghang nangyari. Sinasabi ng Biblia na ang kanyang garapon ng harina ay hindi ginamit at ang kanyang pitsel ng langis ay hindi tuyo. Ayon sa salita ng Panginoon, para sa buong tagal ng taggutom, pinarami ng Diyos na supernaturally ang kanyang maliit na mapagkukunan. Ito ang mangyayari kapag nagdadala ka ng marka ng Diyos. Ikaw ay naging isang kandidato para sa supernatural na pagpaparami at pagkakaloob. Ang iyong maliit ay nagiging marami sa kanyang mga kamay. Ang iyong hindi sapat ay nagiging higit pa sa sapat. At narito ang magandang bagay,
Ang probisyon na ito ay hindi lamang para sa iyong sariling pakinabang. Kapag minarkahan ng Diyos ang isang tao, madalas niyang ginagawa silang isang channel ng pagpapala sa iba. Makikita mo ang iyong sarili sa mga posisyon kung saan maaari kang makatulong, magbigay, at suportahan ang iba sa mga paraan na hindi mo naisip na posible. Ang marka ng Diyos ay hindi lamang nagdadala ng probisyon, ginagawang isang tagapagbigay ka sa kanyang kaharian. Kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay, mayroong isang bagay na ganap na akit na nagsisimula na mangyari. Sinimulan ka ng mga tao na mapansin ka at pinapaboran ka sa mga kadahilanan na hindi nila maipaliwanag. Hindi ito dahil sinusubukan mong manipulahin o mapabilib ang sinuman. Ito lamang ang supernatural na pabor sa pagbubukas ng Diyos ng mga pintuan at paglambot ng mga puso saan ka man pumunta. Ang banal na pagkilala na ito ay hindi tungkol sa networking ng tao o pagmamaniobra sa politika. Ito ay tungkol sa Panginoon na pupunta sa harap mo at ihahanda ang daan para matupad ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng iyong buhay. Mag-isip tungkol sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay ni Joseph, tulad ng naitala sa Genesis 39:41. Narito ang isang binata na mayroong bawat dahilan upang maging mapait at talunin. Nabenta sa pagkaalipin ng kanyang sariling mga kapatid, maling, akusado na tinangka ang panggagahasa at itinapon sa bilangguan para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Ngunit kahit na sa pinakamadilim na mga kalagayan, sinabi sa amin ng Biblia na ang Panginoon ay kasama ni Joseph at ipinakita sa kanya ang awa at binigyan siya ng pabor sa paningin ng tagabantay ng bilangguan. Kahit saan nagpunta si Joseph, hindi maiwasang makilala ng mga tao ang isang bagay na espesyal tungkol sa kanya. Ngunit ang kapansin-pansin na bahagi ng kwento ni Joseph ay nangyari nang si Paraon ay nababagabag sa mga mahiwagang pangarap na wala sa kanyang matalinong tao ang maaaring bigyang kahulugan. Bigla, wala sa kahit saan may naalala ang alipin ng Hebreo na binigyan ng kahulugan ang mga pangarap sa bilangguan. Sa loob ng ilang oras, si Joseph ay nagmula sa pagiging isang nakalimutan na bilanggo na nakatayo bago ang pinakamalakas na pinuno sa mundo. At narito ang kamanghamanghang kinilala agad ni Paraon ang karunungan at espiritu ng Diyos sa Joseph na nagtataguyod sa kanya sa pangalawang utos sa buong Egypt. Iyon ang banal na pabor sa aksyon. Ang parehong prinsipyong ito ay nagpapatakbo sa buhay ng mga mananampalataya ngayon na nagdadala ng marka ng Diyos. Malalaman mo na ang mga panayam sa trabaho ay nakakagulat ng maayos kahit na sa tingin mo ay hindi kwalipikado. Ang mga deal sa negosyo na tila imposible ay biglang nahulog sa lugar. Ang mga tao sa mga posisyon ng awtoridad ay nahahanap ang kanilang sarili na iginuhit upang matulungan ka, na madalas na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman ko lang na dapat kong bigyan ka ng pagkakataong ito." Hindi ito swerte o nagkataon, ito ang pabor sa Diyos na nagiging sanhi ng iba na makita ang kanyang ilaw na sumisikat sa iyong buhay. Ang magandang bagay tungkol sa banal na pabor ay hindi ito nakasalalay sa iyong background, edukasyon o katayuan sa lipunan. Natutuwa ang Diyos sa paggamit ng mga ordinaryong tao upang makamit ang mga pambihirang bagay. Kapag minarkahan niya ang isang tao, binibigyan niya sila ng access sa mga lugar at mga tao na karaniwang hindi maaabot. Maaari mong makita ang iyong sarili sa pagkakaroon ng mga uusap sa mga maimpluwensyang pinuno na inanyayahan sa mga mahahalagang kaganapan o pagtanggap ng mga pagkakataon na ang iba na may higit na mga kredensyal ay naipasa para sa. Ito ay dahil ang pabor ng Diyos ay lumampas sa luhika ng tao at magbubukas ng mga pintuan na walang halaga ng pagsisikap ng tao na maaaring i-unlock. Ang isa sa mga pinakamalalim na mga palatandaan na minarkahan mo ng Diyos ay ang supernatural na kapayapaan na tumatakbo sa iyong puso, kahit na ang lahat sa paligid mo ay tila nagkahiwalay. Hindi ito ang uri ng pansamantalang kaligayahan na nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay isang malalim, matatag na kagalakan at ginhawa na direktang nagmumula sa pag-alam na ang tagalikha ng universo ay may kamay sa iyong buhay. Tinatawag ito ng Biblia na kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa, Filipos 4:7, at sa sandaling maranasan mo ito, hindi ka magiging pareho. Isaalang-alang ang Apostol Pablo at Silas sa mga Gawa 16:22-25, pinugbog at itinapon
Sa bilangguan na ang kanilang mga paa ay naka-fasten sa mga stock, ang kanilang mga likuran ay hilaw mula sa pag-flogging, ang kanilang mga katawan ay nasasaktan at nahaharap sila sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ngunit ano ang ginawa nila sa hating gabi? Nanalangin sila at kumanta ng mga himno sa Diyos. Ang iba pang mga bilanggo ay nakikinig sa pagkamangha dahil hindi nila maintindihan kung paano maaaring magkaroon ng gayong kapayapaan at kagalakan sa gayong kilabot na mga kalagayan. Ngunit iyon mismo ang mangyayari kapag nagdadala ka ng marka ng Diyos. Ang kanyang presensya ay naging mapagkukunan mo ng lakas at ginhawa. Ang banal na kapayapaan na ito ay hindi isang bagay na kailangan mong magtrabaho o gumawa sa pamamagitan ng positibong pag-iisip. Ito ay isang regalo na natural na dumadaloy mula sa iyong pakikipag-ugnay kay Hesukristo at ang iyong tiwala sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Kapag alam mo ng malalim ang iyong puso na minarkahan ka ng Diyos bilang kanyang sarili, maaari kang harapin ang anumang bagyo na may hindi matitinag na kalmado. Ang mga problema sa pananalapi ay hindi masisira sa iyo dahil alam mo ang iyong tagapagbigay ng serbisyo. Ang mga hamon sa kalusugan ay hindi sirain ang iyong pag-asa dahil nagtitiwala ka sa dakilang manggagamot. Ang mga problema sa relasyon ay hindi durugin ang iyong espiritu dahil ligtas ka sa hindi nagbabago na pag-ibig ng Diyos. Kinuha ito ni Propeta Isaias nang sumulat ito. Pinapanatili mo siyang perpektong kapayapaan na ang isip ay nanatili sa iyo dahil nagtitiwala siya sa iyo. Isaias 26:3. Ang perpektong kapayapaan na ito ay hindi ang kawalan ng mga problema. Ito ang pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng iyong mga problema. Kapag minarkahan ka ng makapangyarihan sa lahat, nagkakaroon ka ng isang panloob na katatagan na ang iba ay nakakakita ng kapansin-pansin. Ang mga tao ay madalas na magkomento sa iyong kalmado na pag-uugali sa panahon ng mga krisis, nagtataka kung paano ka maaaring manatili, kaya binubuo kapag sila ay mabagsak. Ngunit narito kung ano ang ginagawang mas espesyal, ang kapayapaan na ito, nakakahawa ito. Kapag nakikita ng iba ang kagalakan at ginhawa na sumasalamin mula sa iyong buhay, kahit na sa mga mahirap na panahon, nagsisimula silang magutom sa kung ano ang mayroon ka. Ang iyong kapayapaan ay nagiging patotoo sa kabutihan ng Diyos at isang beacon ng pag-asa para sa mga nahihirapan. Nagiging patunay ka na mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa lakas ng tao na magagamit sa mga nagpaniniwalaan sa Panginoon. Ang supernatural na kapayapaan, kagalakan at ginhawa ay hindi lamang para sa iyong pakinabang. Ibig sabihin nito ay iguhit ang iba sa parehong kaugnayan sa Diyos na nagbago sa iyong buhay. Kapag inilalagay ng Diyos ang kanyang marka sa iyong buhay, pumasok ka sa isang kaharian ng tagumpay na higit sa nararanasan ng karamihan sa mga tao. Hindi ito tungkol sa pagwagi sa bawat labanan o hindi nahaharap sa mga hamon. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng supernatural na kakayahang pagtagumpayan ang mga hadlang na karaniwang talunin ng iba. Ang Biblia ay nagpapahayag sa Roma 8:37 na tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na nagmamahal sa amin. At kapag minarkahan ka ng Diyos, ito ay nagiging iyong pang-araw na katotohanan kaysa sa isang magandang taludtod na quote. Tumingin sa buhay ni David na nahaharap sa higante pagkatapos ng higante sa buong paglalakbay niya. Oo, naalala ng lahat si Goliath, ngunit iyon lamang ang simula. Nahaharap ni David ang higanteng pagtanggi kapag ang kanyang sariling pamilya ay hindi naniniwala sa kanya. Sinakop niya ang higante ng paninibugho ng sinubukan ni Haring Saul na patayin siya ng paulit-ulit. Napagtagumpayan niya ang higante ng pagkakanulo nang ang kanyang sariling anak na si Absalom ay tumalikod sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng bawat solong labanan, lumitaw si David na matagumpay dahil naintindihan niya na ang kanyang lakas ay nagmula sa Panginoon na minarkahan siya bilang isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos. 1 Samuel 13:14. Ngunit narito kung ano ang tunay na pansin tungkol sa matagumpay na buhay. Hindi lamang ito tungkol sa mga panlabas na laban. Kapag minarkahan ka ng Diyos, nagsisimula kang makaranas ng tagumpay sa mga lugar kung saan ang iba ay nagpupumilit sa kanilang buong buhay. Napagtagumpayan mo ang mga pagkagumon na nagbihag sa iba ng mga dekada. Nalaya ka mula sa mga generational na sumpa na naganap ang iyong pamilya sa loob ng maraming taon. Tumaas ka sa itaas na nililimitahan ang mga paniniwala at negatibong mga pattern ng
Isip na nagpapanatili sa karamihan sa mga tao na nakulong sa mediocrity. Ito ay dahil ang parehong espiritu na nagpalaki kay Hesukristo mula sa mga patay ngayon ay naninirahan sa loob mo, na nagbibigay kapangyarihan sa iyo para sa tagumpay. Ang matagumpay na buhay ay nagpapakita rin sa iyong kakayahang gawing mga comebacks. Kapag susuko ang iba, nahanap mo ang lakas upang pindutin. Kapag ang mga pangyayari ay tila imposible, natuklasan mo ang mga malikhaing solusyon na napalampas ng iba. Kapag ang mga pintuan slam shut, nahanap mo ang pagbubukas ng mga bintana na humantong sa mas mahusay na mga pagkakataon. Hindi ito positibong pag-iisip o sikolohiya ng tulong sa sarili. Ito ang supernatural na pagiging matatag na nagmumula sa alam na ang Diyos ay gumagana ng magkasama para sa mabuti, para sa mga nagmamahal sa Kanya, at tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Roma, 20. Marahil ang pinakamahalaga, ang matagumpay na buhay ay nangangahulugang pamumuhay na may isang pakiramdam ng kapalaran at layunin na lumilipas sa pansamantalang pagkatalo. Naiintindihan mo na ang bawat labanan na kinakaharap mo ay naghahanda sa iyo para sa mas malaking tagumpay sa unahan. Ang bawat hamon na iyong pagtagumpayan ay nagdaragdag ng iyong kakayahan upang matulungan ang iba na nahaharap sa mga katulad na pakikibaka. Kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang iyong buhay ay naging patotoo sa Kanyang kapangyarihan at isang mapagkukunan ng asa para sa iba na kailangang makita na posible ang tagumpay. Hindi ka lamang mabubuhay para sa iyong sarili. Nabubuhay, kabilang patunay na ang Diyos ay nagsasagawa pa rin ng mga himala sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang isa sa mga magagandang palatandaan na minarkahan mo ng Diyos ay kung paano nagsisimula ang iyong mga relasyon na magbago at sumasalamin sa pagkatao ni Hesukristo. Kapag inilagay ng Panginoon ang Kanyang marka sa iyong buhay, hindi ka lamang nagmamahal sa iba, gusto mo ng supernaturally. Ang iyong kapasidad para sa kapatawaran ay lumalawak na lampas sa mga limitasyon ng tao. Ang iyong pasensya ay lumalaki ng mas malalim kaysa sa natural na pagpaparaya, at ang iyong kakayahang makita ang pinakamahusay sa iba ay nagiging isang salamin kung paano nakikita sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga mata ng biyaya at awa. Pag-isipan kung paano nakikipag-ugnay si Jesus sa mga tao sa buong ministeryo niya. Gusto niya ang hindi maibigin, pinatawad ang hindi mapapatawad, at nagpakita ng pakikiramay sa mga nasulat ng lipunan. Kapag ang babae na nahuli sa pangangalo niya ay dinala sa harap niya sa Juan 8:3-11, nais ng mga pinuno ng relihiyon na batuhin siya ayon sa batas. Ngunit si Jesus na minarkahan ng banal na pag-ibig ay tumingin sa kabila ng kanyang kasalanan at nakita ang kanyang potensyal na pagtubos. Hindi niya siya hinatulan. Sa halip, inalok niya sa kanya ang isang bagong simula sa mga salitang, pumunta at hindi na nagkakasala. Ito ang uri ng pag-ibig sa pagbabagong anyo na nagsisimulang dumaloy sa iyo kapag nagdadala ka ng marka ng Diyos. Ngunit ang pag-ibig na tulad ni Kristo ay hindi lamang nakalaan para sa madaling relasyon sa iyong buhay. Kapag ikaw ay tunay na minarkahan ng Diyos, makikita mo ang iyong sarili na mapagmahal at mapagpatawad ang mga taong nasaktan ka ng malalim. Makakakita ka ng isang supernatural na kakayahang pagpalain ang mga sumusumpa sa iyo upang manalangin para sa mga pag-uusig sa iyo at upang ipakita ang kabaitan sa mga nagpakita sa iyo ng kalupitan. Hindi ito nangangahulugang ikaw ay naging isang doormat o hindi pinapansin ang mga hangganan. Nangangahulugan ito na tumugon ka sa iba mula sa isang lugar ng banal na lakas kaysa sa kahinaan ng tao. Ang Apostol Pablo ay maganda ang naglalarawan ng pagbabagong ito sa mga taga-Korinto 13:4-7, kung saan ipinaliwanag niya na ang pag-ibig ay mapagpasensya at mabait, hindi mainggit o mayabang, hindi mapagmataas o bastos. Kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang mga ito ay hindi lamang magagandang mga mitiin na hangarin. Sila ay naging natural na pag-apaw ng presensya ni Kristo sa iyong buhay. Napansin ng iyong asawa na mas mapagpasensya ka at pag-unawa. Nakita ng iyong mga anak na mas mabilis kang magpatawad at mas mabagal sa galit. Sinusubaybayan ng iyong mga kaibigan na mas nakapagpapasigla ka at hindi gaanong kritikal. Kinikilala ng iyong mga katrabaho na tinatrato mo ang lahat ng may dignidad at paggalang, anuman ang kanilang posisyon o katayuan. Marahil pansin kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos.
Ang iyong mga relasyon ay naging isang magnet na kumukuha ng iba kay Hesukristo. Sinimula ng mga tao na tanungin ka kung ano ang naiiba sa iyong kasal, iyong pagiging magulang, o iyong pagkakaibigan. Nais nilang malaman kung paano ka mananatiling sobrang mapagmahal at mapayapa kapag ang iba ay magiging mapait at sama ng loob. Ang iyong mga relasyon ay naging mga patotoo sa buhay sa nagbabago na kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. At sa pamamagitan nila, ang iba ay nagsisimulang magutom para sa parehong kaugnayan kay Jesus na nagbago ng iyong puso. Ito ay kung paano ginagamit ng Diyos ang mga minarkahang mananampalataya upang mapalawak ang kanyang kaharian. Hindi sa pamamagitan ng pangangaral lamang, ngunit sa pamamagitan ng hindi mapaglabanan na saksi ng pag-ibig sa pagkilos. Kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay, may isang pambihirang nangyayari sa iyong katapangan at kumpiyansa. Nagsisimula kang gumana ng may katapangan na hindi nagmula sa brabado ng tao, ngunit mula sa hindi matitinag na katiyakan na ang tagalikha ng universo ay kasama mo. Hindi ito walang ingat na pag-uugali o hangal na pagkuha ng peligro. Ito ang uri ng katapangan na pinamunuan ng Espiritu na nagbibigay daan sa iyo upang maghakbang sa pananampalataya kahit na hindi mo makita ang buong larawan. Sinasabi sa atin ng Biblia sa mga Gawa 4:13 na nang makita ng mga pinuno ng relihiyon ang katapangan nina Peter at Juan, nagtaka sila at napagtanto na ang mga lalaking ito ay kasama ni Jesus. Isaalang-alang ang pagbabagong anyo ni Pedro mula sa isang tao na tumanggi sa pagkilala kay Jesus ng 3 beses dahil sa takot sa matapang na mangangaral na tumayo bago ang libo sa araw ng Pentecostes at ipinahayag ang ebanghelyo na may ganitong kapangyarihan na 3,000 kaluluwa ang naligtas. Ano ang nagbago? Natanggap ni Pedro ang marka ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibinyag ng banal na espiritu at kasama nito ay dumating ang isang supernatural na katapangan na nagpapagana sa kanya na harapin ang pag-uusig, pagkabilanggo at kahit na kamatayan ng walang pag-flinching. Ito ay ang parehong katapangan na magagamit sa bawat mananampalataya na nagdadala ng marka ng Diyos. Ang banal na katapangan na ito ay nagpapakita sa mga praktikal na paraan sa buong pang-araw mong buhay. Makikita mo ang iyong sarili na nagsasalita para sa kung ano ang tama kapag ang iba ay nanahimik. Magsasagawa ka ng mga hakbang ng pananampalataya sa iyong karera, relasyon, at ministeryo na isaalang-alang ng iba na mapanganib. Ibabahagi mo ang iyong pananampalataya ng may kumpiyansa, hindi dahil mayroon kang lahat ng mga sagot, ngunit dahil alam mo ang isa. Kapag minarkahan ka ng Diyos, nagkakaroon ka ng isang panloob na alam na bibigyan niya ang mga salita, karunungan, at ang paraan pasulong, kahit na sa mga sitwasyon na tila imposible. Ang magandang bagay tungkol sa katapangan na pinamunuan ng Espiritu ay palaging ito ay may kasamang karunungan at pagpapakumbaba. Hindi ka matapang dahil sa palagay mo mas mahusay ka kaysa sa iba o dahil nalaman mo ang lahat. Ikaw ay matapang dahil natutunan mong magtiwala sa katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako na hindi kanya iiwan o hindi ka makaya. Hebreo 13:5. Ang kumpiyansa na ito ay wala sa iyong sariling mga kakayahan. Nasa kanyang walang limitasyong kapangyarihan na nagtatrabaho sa iyong sumuko na buhay. Kapag nagpapatakbo ka sa ganitong uri ng boldness na ibinigay ng Diyos, ikaw ay naging isang katalista para sa tagumpay sa buhay ng iba. Ang iyong pagpayag na umalis sa pananampalataya ay nagbibigay ng pahintulot sa iba na gawin ang parehong. Ang iyong tiwala sa kabutihan ng Diyos ay tumutulong sa iba na malampasan ang kanilang sariling mga takot at pag-aalinlangan. Nagiging buhay ka na ang mga ordinaryong tao ay maaaring gumawa ng mga pambihirang bagay kapag binibigyan sila ng diwa ng buhay na Diyos. Ang katapangan na ito ay hindi lamang para sa iyong kapakinabangan. Sinadya nitong magbigay ng inspirasyon at hikayatin ang iba na lumakad sa kanilang sariling kapalaran na ibinigay ng Diyos na may lakas ng loob at kumpiyansa. Ang isa sa mga pinakamalalim na mga palatandaan na minarkahan mo ng Diyos ay ang malinaw na pag-unawa sa kristal kung sino ka kay Kristo at kung bakit ka umiiral sa mundong ito. Hindi lamang ito ang kaalaman sa ulo o mga konsepto sa teolohiko na iyong na-memorize, ito ay isang malalim, hindi matitinag na alam na tumagos sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Kapag inilalagay ng Diyos ang kanyang marka sa iyong buhay, sinisimulan mong makita ang iyong sarili sa pamamagitan ng kanyang mga mata,
kaysa sa pamamagitan ng magulong lens ng mga nakaraang pagkabigo, opinyon ng ibang tao o pamantayan ng lipunan. Ipinapahayag ng Biblia sa 1 Pedro 2:9 na ikaw ay isang napiling henerasyon, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, ang kanyang sariling mga espesyal na tao upang maipahayag mo ang mga papuri sa kanya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman sa kanyang kamangha, manghang ilaw. Kapag minarkahan ka ng Diyos, hindi lamang ito isang magandang taludtod upang quote, ito ang nagiging pundasyon ng iyong pagkakakilanlan. Naiintindihan mo na hindi ka isang aksidente o isang pagkakamali, ngunit isang maingat na ginawa na obra, maestra na idinisenyo ng tagalikha para sa isang tiyak na layunin sa kanyang malaking plano. Ang malinaw na espiritual na pagkakakilanlan ay nagbabago kung paano mo lapitan ang bawat aspeto ng iyong buhay. Hindi ka na naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba dahil alam mong naaprubahan ka ng isa na pinakamahalaga. Hindi mo hinahabol ang makamundong tagumpay upang mapatunayan ang iyong halaga dahil naiintindihan mo na ang iyong halaga ay itinatag bago ang pundasyon ng mundo. Huminto ka sa paghahambing ng iyong sarili sa iba dahil kinikilala mo na binigyan ka ng Diyos ng isang natatanging pagtawag na walang ibang maaaring matupad. Kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, naiintindihan mo rin ang tinawag mong gawin. Ang iyong espiritual na pagkakakilanlan ay hindi lamang tungkol sa personal na kaginhawaan, ito ay tungkol sa layunin ng kaharian. Nagsisimula kang makita kung paano nagtutulungan ang iyong mga regalo, karanasan at mga hilig upang isulong ang agenda ng Diyos sa mundo. Kung tinawag ka upang maging isang guro, pinuno ng negosyo, magulang o isang ministro, naiintindihan mo na ang iyong papel ay sagrado at makabuluhan sa mga mata ng Diyos. Ang bawat pag-uusap ay nagiging isang pagkakataon upang kumatawan kay Kristo. Ang bawat hamon ay nagiging isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang kapangyarihan, at ang bawat relasyon ay nagiging isang platform para sa kanyang pag-ibig. Marahil ang pinakamahalaga, ang malinaw na espiritual na pagkakakilanlan na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang tumayo ng matatag kapag sinusubukan ng mundo na pilitin ka sa pagkakatugma. Alam mo na ikaw ay isang mamamayan ng langit na pansamantalang nakalagay sa mundo, at ang pananaw na ito ay pinipigilan ka na hindi mapalitan ng pansamantalang mga uso o tanyag na mga opinyon. Kapag minarkahan ka ng Diyos at ligtas sa iyong pagkakakilanlan, ikaw ay naging isang angkla ng katatagan para sa iba na naghahanap pa rin ng kanilang layunin at lugar sa mundong ito. Kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay, ang isang bagay na maganda at nagbabago ay nagsisimula na mangyari. Nagkakaroon ka ng isang tunay na kagutuman para sa kabanalan na higit pa sa pagsunod sa panuntunan o pagganap ng relihiyon. Hindi ito tungkol sa legalismo o sinusubukan na kumita ng pabor ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting pag-uugali. Ito ay tungkol sa pag-ibig ng labis sa pag-ibig kay Hesukristo na ang kasalanan ay nagiging hindi nakakagambala at ang katuwiran ay naging likas na pagnanasa mo. Sinasabi sa atin ng Biblia sa 1 Pedro 1:12, maging banal sapagkat ako ay banal. At kapag minarkahan ka ng Diyos, hindi lamang ito utos na sumunod, ngunit isang pamumuhay na yakapin. Pag-iisipan kung paano ang ilaw ay natural na nagtatanggal ng kadiliman nang walang anumang pagsisikap o pilay. Kapag nag-flip ka sa isang light switch sa isang madilim na silid, hindi mo na kailangang labanan ang kadiliman o makipagtalo dito. Ang ilaw ay lamang ang nagtagumpay sa pamamagitan ng likas na katangian nito. Ito ang mangyayari kapag ang marka ng Diyos ay nasa iyong buhay. Ang kanyang kabanalan ay nagsisimulang lumiwanag sa iyo ng maliwanag na nahahanap ng kasalanan na lalong mahirap na mag-ugat sa iyong puso. Hindi mo na kailangang pakikibaka at pilay upang maiwasan ang tukso. Naglalakad ka lang sa ilaw ng kanyang presensya at ang kadiliman ay natural na umatras. Ang pamumuhay na ito ng kabanalan ay nagpapakita ng mga praktikal na paraan sa iyong pang-araw-araw na gawain. Natagpuan mo ang iyong sarili na natural na nakakaakit sa mga bagay na parangalan ng Diyos at lumayo sa mga aktibidad, libangan at mga relasyon na nakompromiso ang iyong espiritual na integridad. Hindi na sinusubukan mong maging perpekto o ilagay sa isang relihiyosong palabas. Tumugon ka lamang sa bagong kalikasan na inilagay ng Diyos sa loob mo. Tulad ng idineklara ng 2 Korinto 10:17, kung may sino man kay Kristo, siya ay isang bagong
Nilikha. Lumipas ang mga lumang bagay. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Ngunit narito kung ano ang napakaganda ng kabanalan na ito, kaakit-akit kaysa sa pag-uudyok sa iba. Kapag ang iyong kabanalan ay dumadaloy mula sa ibig sa halip na legalismo, ang mga tao ay iginuhit sa kapayapaan at kagalakan na nakikita nila sa iyong buhay. Hindi sila hinuhusgahan o hinatulan sa iyong harapan. Sa halip, naramdaman nila na mahal at tinanggap habang sabay na hinamon na ituloy ang isang bagay na mas mataas. Ang iyong pamumuhay ay nagiging isang buhay na paanyaya para sa iba na maranasan ang parehong pagbabagong anyo na pinagtatrabahuhan ng Diyos sa iyong puso. Ang pinaka-kapansin-pansin na bagay tungkol sa pamumuhay na ito ng kabanalan ay na talagang pinatataas ang iyong kalayaan sa halip na paghigpitan ito. Kapag hindi ka na inalipin sa kasalanan, pagkagumon o mapanirang mga pattern, malaya kang maging lahat ng nilikha ng Diyos. Natuklasan mo na ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat na mga paghihigpit, ngunit ang mga mapagmahal na alituntunin na nagpoprotekta sa iyo at hahantong sa iyo sa masaganang buhay. Kapag minarkahan ka ng Diyos, ang kabanalan ay hindi isang tungkulin na gumanap, ngunit isang kasiyahan na ituloy dahil naiintindihan mo na ito ang landas upang maranasan ang kanyang makakaya para sa iyong buhay. Ang isa sa mga natatanging marka ng isang tao na pinili ng Diyos ay ang magandang pagpapakumbaba na nagpapakilala sa kanilang buhay at pakikipag-ugnayan sa iba. Hindi ito maling kahinahunan o pag-aalis sa sarili, ito ang tunay na pagkilala na ang lahat ng mabuti sa iyong buhay ay dumadaloy mula sa biyaya ng Diyos kaysa sa iyong sariling merito. Kapag minarkahan ka ng Panginoon bilang kanyang sarili, nagkakaroon ka ng isang wastong pananaw sa iyong sarili na may kaugnayan sa kanya at sa iba pa. Ang pag-unawa na ang pagmamalaki ay ang kaaway ng espiritual na paglaki at banal na pabor. Ang Biblia ay kristal na malinaw tungkol sa saloobin ng Diyos sa pagmamalaki at pagpapakumbaba. Sinasabi sa atin ng James 4:6 na ang Diyos ay sumalungat sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ito ay hindi lamang isang magandang prinsipyo. Ito ay isang espiritual na batas na nagpapatakbo ng may ganap na pareho. Kapag minarkahan ka ng Diyos, naiintindihan mo na ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito talaga ang posisyon ng pinakadakilang lakas sapagkat pinapanatili kang konektado sa mapagkukunan ng lahat ng kapangyarihan at karunungan. Ang pagmamalaki ay nagdidiskonekta sa iyo mula sa daloy ng pagpapala ng Diyos, habang ang pagpapakumbaba ay nagpoposisyon sa iyo upang matanggap ang lahat ng nais niyang ibuhos sa iyong buhay. Tumingin sa buhay ni Hesukristo na perpektong naglalagay ng pagpapakumbaba sa kabila ng pagiging anak ng Diyos. Inilarawan ng Filipos 2:6-8 kung paano niya hindi itinuturing na pagnanakaw na maging katumbas ng Diyos, ngunit ginawa ang kanyang sarili na walang reputasyon na kinukuha ang anyo ng isang bondservant at dumating sa pagkakahawig ng mga tao at natagpuan sa hitsura bilang isang tao. Nagpakumbaba siya sa kanyang sarili at naging masunurin sa punto ng kamatayan, maging ang pagkamatay ng krus. Kung pinili ng tagalikha ng universo ang landas ng pagpapakumbaba, gaano pa dapat yakapin natin ang parehong saloobin na ito? Kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang pagpapakumbaba ay maliwanag sa kung paano mo hawakan ang tagumpay at pagkilala. Hindi ka kumuha ng kredito para sa mga nakamit na malinaw na dumating sa pamamagitan ng banal na interbensyon. Mabilis mong kinikilala ang mga kontribusyon ng iba at mabagal upang maisulong ang iyong sarili. Naiintindihan mo na ang iyong mga regalo at kakayahan ay mga tool na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos para sa kanyang mga layunin, hindi mga tropeyo na ipakita para sa iyong sariling kaluwalhatian. Ang pagpapakumbaba na ito ay talagang ginagawang mas epektibo ka sa pamumuno at ministeryo dahil ang mga tao ay nagtitiwala sa mga pinuno na hindi nakatago ng mga agenda o napalaki na mga egos. Marahil ang pinakamahalaga, ang pagpapakumbaba ay nagpapanatili ng iyong puso sa Diyos at sa iba pa. Kapag nananatili kang mapagpakumbaba, mananatili kang maituturo at bukas sa pagwawasto. Hindi ka magiging nagtatanggol kapag itinuturo ng iba ang mga lugar kung saan kailangan mong lumaki. Pinapanatili mo ang puso ng isang mag-aaral na nagpapahintulot sa banal na espiritu na magpatuloy sa paghubog
at paghubog sa iyo sa imahe ni Kristo. Ang pagpapakumbaba na ito ay nagiging isang magnet na kumukuha ng iba sa iyo dahil sa palagay nila na ikaw ay tunay at malapitan, hindi mapagpanggap o paghuhusga. Kapag minarkahan ka ng Diyos, ang iyong pagpapakumbaba ay naging isang malakas na patotoo sa kanyang pagbabago na biyaya. Kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay, ang isa sa pinakamagagandang pagbabagong anyo na nangyayari ay ang iyong lumalagong pagkilala sa iyong kumpletong pag-asa sa Kanya para sa lahat. Hindi ito posisyon ng kahinaan o kakulangan. Ito talaga ang lihim sa pag-access ng walang limitasyong kapangyarihan at karunungan. Si Jesus mismo ay nagpahayag sa Juan Gerifantsir, member, "Kung wala ako, wala kang magagawa." At kapag minarkahan ka ng Diyos, ang katotohanan na ito ay hindi lamang isang konsepto sa teolohiko, ngunit isang buhay na katotohanan na humuhubog sa bawat desisyon at pagkilos na gagawin mo. Pag-isipan kung paano natatanggap ng isang sangay ang buhay at kakayahang magbunga. Hindi ito nagpupumilit o pilay upang makagawa ng mga ubas o mansanas. Nananatiling konektado ito sa puno ng ubas at ang buhay ng puno ng ubas ay dumadaloy sa natural. Ito ang larawan na ipininta ni Jesus sa aming relasyon sa Kanya. Kapag minarkahan ka ng Diyos, naiintindihan mo na ang iyong trabaho ay hindi upang makabuo ng espiritual na prutas sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Ang iyong trabaho ay upang manatiling konektado sa mapagkukunan ng lahat ng buhay at hayaan ang Kanyang kapangyarihan na dumaloy sa iyo ng walang kahirap. Ang patuloy na pag-asa na ito ay nagpapakita ng malinaw sa iyong buhay ng panalangin at relasyon sa salita ng Diyos. Ang panalangin ay tumitigil sa pagiging isang tungkulin sa relihiyon at nagiging natural tulad ng paghinga. Natagpuan mo ang iyong sarili na nakikipag-usap sa Diyos sa buong araw, na naghahanap ng Kanyang gabay para sa parehong mga pangunahing desisyon at tila menor de edad na mga pagpipilian. Binuo mo ang tinawag ni Brother Lawrence na pagsasanay sa pagkakaroon ng Diyos o isang palaging kamalayan na hindi ka nag-iisa at hindi nang walang pag-access sa banal na karunungan at lakas. Ang iyong kagutuman para sa banal na kasulatan ay tumindi din kapag minarkahan ka ng Diyos. Ang Biblia ay nagiging higit pa sa isang libro ng mabuting payo o mga prinsipyo sa moral. Ito ay nagiging iyong pang-araw-araw na tinapay, ang iyong mapagkukunan ng buhay at direksyon. Natuklasan mo na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo ng personal sa pamamagitan ng Kanyang salita, na nagbibigay sa iyo ng tiyak na gabay para sa iyong natatanging mga kalagayan at mga hamon. Ipinapahayag ng awit 119, "100 buna ang salita ng Diyos ay isang lampara sa aking mga paa at isang ilaw sa aking landas." At kapag minarkahan mo siya, naranasan mo ang pag-iilaw na ito sa praktikal, nagbabago na mga paraan. Ngunit narito kung ano ang ginagawang napakalakas ng pag-asa na ito. Talagang pinatataas nito ang iyong pagiging epektibo sa halip na limitahan ito. Kapag tumigil ka sa pagsubok na malaman ang lahat sa iyong sarili at simulan ang pagsandal sa walang katapusang karunungan ng Diyos, gumawa ka ng mas mahusay na mga pagpapasya. Kapag tumigil ka sa pag-asa sa iyong sariling lakas at simulan ang pagguhit mula sa Kanyang walang limitasyong kapangyarihan, nakamit mo ang mga bagay na tila imposible. Ang pag-asa na ito ay hindi tungkol sa pagiging pasibo o tamad. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa Diyos sa paraang magagamit ang Kanyang mga supernatural na mapagkukunan para sa mga likas na hamon. Kapag ikaw ay minarkahan ng Diyos, ang pag-asa ay naging iyong pinakadakilang pag-aari, hindi ang iyong pinakadakilang kahinaan. Ang isa sa mga pinakamaliwanag na tagapagpahiwatig na minarkahan mo ng Diyos ay ang pag-unlad ng tunay na pagsunod at disiplina sa sarili na dumadaloy mula sa pag-ibig sa halip na legalismo. Hindi ito ang masungit na pagsunod sa isang tao na sumusunod sa mga patakaran upang maiwasan ang kaparusahan. Ito ang masayang tugon ng isang puso na nabago ng biyaya at nais na mapalugdan ng isa na nagpakita ng hindi paniwalang pag-ibig. Kapag inilalagay ng Diyos ang Kanyang marka sa iyong buhay, ang pagsunod ay nagiging isang kasiyahan sa halip na isang pasanin dahil naiintindihan mo na ang Kanyang mga utos ay idinisenyo para sa iyong proteksyon at pagpapala. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:15, "Kung mahal mo ako, panatilihin ang aking mga utos." Pansinin na hindi niya sinabi, "Panatilihin ang aking mga utos upang mahalin kita." Una ang pag-ibig at ang pagsunod
ay dumadaloy ng natural mula sa relasyon ng pag-ibig na iyon. Kapag minarkahan ka ng Diyos, sinisimulan mong makita ang kanyang mga utos, hindi bilang mga paghihigpit na naglilimita sa iyong kalayaan, ngunit bilang mga bantay na nagpapanatili sa iyo sa landas patungo sa masaganang buhay. Hindi ka sumunod dahil kailangan mo, ngunit dahil nais mong parangalan ng isa na nagbigay sa iyo ng lahat. Ang pagsunod na pinangunahan ng Espiritu na ito ay nagpapakita sa iyong kakayahang sabihin na hindi sa mga tukso na minsan ay hindi maiiwasan. Binuo mo ang tinatawag na Biblia na pagpipigil sa sarili, na kung saan ay talagang isa sa mga bunga ng Espiritu na nakalista sa Galatia 5:22-23. Hindi ito kagustuhan o pagpapasya ng tao. Ito ang supernatural na kakayahang pumili kung ano ang tama kahit na kung ano ang mali ay tila mas nakakaakit sa sandaling ito. Nakakatagpo ka ng lakas upang labanan ang sexual na imoralidad, upang makontrol ang iyong dila kung nais mong magsalita ng malupit, at pumili ng kapatawaran kung mas gusto mong maghawak ng sama ng loob, ngunit ang tunay na pagsunod ay lampas sa pag-iwas lamang sa kasalanan. Kasama nito ang aktibong paghabol sa katuwiran at mabubuting gawa. Kapag minarkahan ka ng Diyos, hindi ka lamang tumitigil sa paggawa ng masasamang bagay. Nagsisimula kang gumawa ng magagandang bagay sa pagtaas ng pagnanasa at pagkakapare. Pareho, naging mapagbigay ka sa iyong oras, talento at mapagkukunan. Naghahanap ka ng mga pagkakataong maglingkod sa iba at isulong ang kaharian ng Diyos. Nagsasalita ka ng mga salita ng paghihikayat kaysa sa pagpuna at pinili mong bumuo sa halip na mapunit. Ang magandang bagay tungkol sa pagsunod na ito ay talagang pinatataas ang iyong kalayaan sa halip na paghigpitan ito. Kapag hindi ka na nag-alipin sa mapanirang mga gawi at makasalanang mga pattern, malaya kang maging lahat ng nilikha ng Diyos. Natuklasan mo na ang kanyang mga paraan ay tunay na mas mataas kaysa sa iyong mga paraan, at ang kanyang mga saloobin na mas mataas kaysa sa iyong mga saloobin. Isaias 55:8-9. Ano ang tila tulad ng sakripisyo ngayon ay parang karunungan, at kung ano ang dating naramdaman tulad ng paghihigpit ngayon ay parang proteksyon. Kapag minarkahan ka ng Diyos, ang pagsunod ay naging landas upang maranasan ang kanyang makakaya para sa iyong buhay. Kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay, nakatanggap ka ng isang supernatural na kakayahan upang malampasan ang mga tukso na karaniwang talunin ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o hindi kailanman nakaharap sa mga espiritual na laban. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-access sa banal na kapangyarihan na nagbibigay daan sa iyo upang pumili ng katuwiran kahit na ang kasalanan ay tila kaakit-akit o maginhawa. Tiniyak sa amin ni Apostol Pablo sa warna mga taga-Korinto 10:13 na walang tukso na naabutan ka maliban sa tulad ng karaniwan sa tao. Ngunit ang Diyos ay matapat na hindi papayagan kang matukso na lampas sa iyong makakaya, ngunit sa tukso ay gagawa rin ng paraan ng pagtakas na maaari mong madala ito. Mag-isip tungkol kay Jesus sa loob ng kanyang 40 araw ng tukso sa ilang, tulad ng naitala sa Mateo 4:1-11. Matapos mag-aayuno ng 40 araw, mahina siya sa pisikal at gutom nang dumating si Satanas kasama ang kanyang pinakatusong tukso. Ngunit pansinin kung paano tumugon si Jesus, hindi sa kalooban ng tao o positibong pag-iisip, ngunit sa salita ng Diyos. Ito ay nakasulat. Ipinahayag niya ng 3 beses, gamit ang banal na kasulatan bilang kanyang sandata laban sa bawat tukso. Kapag minarkahan ka ng Diyos, mayroon kang akses sa parehong espiritual na arsenal na nagpapagana kay Jesus na lumitaw ang matagumpay mula sa bawat pagsubok. Ngunit narito kung ano ang tunay na pansin tungkol sa kakayahang ito na pagtagumpayan ng tukso. Lumalakas ito sa bawat tagumpay. Sa tuwing pipiliin mo ang pagsunod sa kompromiso, nagtatayo ka ng espiritual na kalamnan na ginagawang mas madaling manalo ang susunod na labanan. Ito ay tulad ng pisikal na ehersisyo, mas maraming nagtrabaho ka, mas malakas ka. Kapag minarkahan ka ng Diyos, ang bawat tukso ay nagiging isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at madagdagan ang iyong espiritual na kakayahan para sa mga hamon sa hinaharap. Ang kakayahang supernatural na ito upang malampasan ang tukso ay may kasamang banal na tiyempo at pagkakaloob. Madalas mong mahahanap na kapag nahaharap ka sa isang partikular na matinding labanan sa espiritual,
Ang Diyos ay nagbibigay ng eksaktong kailangan mo sa eksaktong tamang sandali. Marahil ito ay isang tawag sa telepono mula sa isang kaibigan na nagsasalita ng mga salita ng paghihikayat, isang taludtod ng banal na kasulatan na tumalon mula sa pahina na may perpektong kaugnayan, o simpleng panloob na lakas na alam mo ay hindi ang iyong sarili. Kapag minarkahan ka ng Diyos, hindi ka na iniwan upang lumaban ng mag-isa. Marahil ang pinakamahalaga, ang iyong mga tagumpay sa tukso ay naging mapagkukunan ng pag-asa at paghihikayat para sa iba na nahihirapan sa mga katulad na laban. Kapag nakita ng mga tao na napagtagumpayan mo ang mga pagkagumon, nasira mula sa mapanirang mga pattern o napiling katuwiran sa mahirap na mga kalagayan, nagsisimula silang maniwala na posible rin ang tagumpay para sa kanila. Ang iyong kakayahang pagtagumpayan ang tukso ay hindi lamang para sa iyong pakinabang. Nangangahulugang ito ay isang patotoo sa kapangyarihan ng Diyos at isang beacon ng pag-asa para sa iba na kailangang makita na ang pagbabagong anyo ay posible sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, ang isa sa mga panabik na mga palatandaan na minarkahan mo ng Diyos ay ang tuloy, nakikitang pagbabagong anyo na nagaganap sa iyong buhay. Hindi ito isang beses na kaganapan o isang biglaang pagbabago na nangyayari sa magdamag. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagiging katulad ni Hesukristo na maaring obserbahan at ipagdiwang ng iba. Inilalarawan ng Biblia ang magandang prosesong ito sa duna mga taga-Korinto 3:18. Ngunit lahat tayo na may unve na mukha, nakikita tulad ng isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon ay binabago sa parehong imahe mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian tulad ng Espiritu ng Panginoon. Pag-isipan kung paano nagbabago ang isang uod. Ang pagbabago ay napakadramatiko at kumpleto na kung hindi mo alam ang mas mahusay. Akala mo sila ay lubos na naiibang nilalang. Gayunpaman ang pagbabagong anyo ay nangyayari ng unti-unti. Mula sa loob sa labas hanggang sa isang araw ang magandang butterfly ay lumitaw sa lahat ng kaluwalhatian nito. Ito ang mangyayari kapag minarkahan ng Diyos ang iyong buhay. Nagsisimula ka ng isang paglalakbay ng pagbabagong anyo na nakakaantig sa bawat lugar ng iyong pag-iral, mula sa iyong mga saloobin at saloobin sa iyong mga salita at kilos. Ang patuloy na pagbabagong ito ay maliwanag sa kung paano mo hawakan ang parehong mga sitwasyon na ginamit upang talunin ka. Ang mga pangyayari na minsan ay nag-trigger ng galit ngayon ay gumagawa ng pasensya. Ang mga ugnayan na ginamit upang maubos ka ngayon ay nagpapasigla sa iyo dahil natutunan mong mahalin ang pag-ibig ng Diyos. Ang mga panggigipit sa pananalapi na dating nagdulot ng gulat ngayon ay maging mga pagkakataon na magtiwala sa pagkakaloob ng Diyos. Ang mga taong nakakakilala sa iyo ay nagsisimulang magkomento sa mga pagbabagong nakikita nila na madalas na nagsasabi ng mga bagay na tulad ng hindi ka pareho sa taong dati mo at ang ibig sabihin nito ay isang papuri. Ngunit narito kung ano ang ginagawang napakalakas ng pagbabagong ito. Hindi lamang ito tungkol sa personal na pagpapabuti o tulong sa sarili. Ito ay tungkol sa pagiging isang buhay na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos upang mabago ang buhay. Kapag nakikita ng iba ang tunay na pagbabagong nagaganap sa iyo, nagsisimula silang magutom para sa parehong pagbabago sa kanilang sariling buhay. Ang iyong paglalakbay ay nagiging isang paanyaya para sa iba na makaranas ng parehong biyaya at kapangyarihan na nagtatrabaho sa iyo. Ang magandang bagay tungkol sa patuloy na pagbabagong ito ay hindi na ito magtatapos. Kahit na matapos ang mga tao ng paglalakad kasama ang Diyos, magpapatuloy kang matuklasan ang mga bagong lugar kung saan nais niyang magtrabaho at mga bagong antas ng espiritual na kapanahunan na nais niyang dalhin ka. Mayroong palaging isa pang layer ng pagmamalaki na sumuko. Isa pang lugar ng iyong puso upang magbunga sa kanyang Panginoon. Isa pang aspeto ng karakter ni Kristo na umunlad. Kapag minarkahan ka ng Diyos, ang pagbabagong anyo ay hindi lamang isang bagay na nangyari sa iyo noong nakaraan, ngunit isang bagay na nangyayari sa iyo ngayon at magpapatuloy na nangyayari sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pangwakas, natanda na minarkahan mo ng Diyos ay kapag ang iyong buhay ay perpektong nakahanay sa kanyang layunin at plano. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng iyong karera o pagtuklas ng iyong mga talento. Tungkol sa pag-unawa na ang iyong buong pag-iral ay inilaan upang magdala ng kaluwalhatian sa Diyos
at isulong ang kanyang kaharian sa mundo. Kapag ang Panginoon ay tunay na minarkahan ang iyong buhay, ititigil mo ang pamumuhay para sa iyong sarili at magsimulang mabuhay para sa isa na lumikha sa iyo. Tinubos ka at tinawag kang maging bahagi ng kanyang walang hanggang plano. Ang Biblia ay nagpapahayag sa Roma 8:28 na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kapag minarkahan ka ng Diyos, sinisimulan mong makita kung paano ang bawat karanasan sa iyong buhay, kapwa mabuti at mahirap, ay naghahanda sa iyo para sa tiyak na papel na idinisenyo kaniya upang i-play sa kanyang grand story. Ang iyong mga nakaraang pagkakamali ay naging mga patotoo ng kanyang biyaya, ang iyong mga pakikibaka ay naging mapagkukunan ng lakas para sa iba, at ang iyong mga tagumpay ay naging mga platform para sa kanyang kaluwalhatian. Ang pagkakahanay na ito sa layunin ng Diyos ay nagbabago kung paano ka gumawa ng mga pagpapasya. Huminto ka sa pagtatanong, ano ang magpapasaya sa akin? At simulang magtanong, ano ang magparangal sa Diyos? Tumitigil ka sa paghabol ng tagumpay habang tinukoy ng mundo ito at simulang maghanap ng kabuluhan habang sinusukat ito ng langit. Ang iyong mga layunin ay lumipat mula sa pag-iipon ng kayamanan, katanyagan, o kapangyarihan para sa iyong sarili sa paggamit ng anumang mga mapagkukunan na ibinibigay sa iyo ng Diyos upang pagpalain ng iba at mapalawak ang kanyang kaharian. Kung ikaw ay tunay na nakahanay sa layunin ng Diyos, natuklasan mo ang isang pakiramdam ng katuparan at kahulugan na higit sa anumang maalok ng mundo. Naiintindihan mo na bahagi ka ng isang bagay na walang hanggan na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Isang kosmikong plano na nagsimula bago ang oras at magpapatuloy sa kawalang hanggan. Ang iyong pang-araw-araw na gawain. Kahit gaano pa kadali ang mga ito, maging sagradong gawa ng pagsamba kapag tapos na sila sa hangarin na luwalhatiin ang Diyos at maglingkod sa iba. Marahil pinaka-kapansin-pansin, kapag nakahanay ka sa layunin ng Diyos, sinisimulan mong makita ang kanyang kamay sa trabaho sa mga paraan na hindi mo napansin dati. Ang mga coincidences ay nagiging banal na mga appointment, ang mga hadlang ay nagiging mga pagkakataon para maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At ang mga pag-aalsa ay naging mga pag-set up para sa higit na mga tagumpay. Binuo mo ang tinatawag ng Biblia na mga mata na makita at mga tainga upang marinig ang mga espiritual na katotohanan na laging naroroon ngunit madalas na nakatago mula sa mga nakatuon lamang sa mga alalahanin sa lupa. Kapag minarkahan ka ng Diyos at nakahanay sa kanyang layunin, ang iyong buhay ay nagiging isang magandang symphony ng banal na orkestra na nagdudulot ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan at pagpapala sa lahat sa paligid mo. Kaya't mayroon ka nito, ang 15 na makapangyarihang mga palatandaan na nagpapatunay na ikaw ay minarkahan ng Diyos. Kung nakilala mo ang iyong sarili kahit ilan lamang sa mga palatandaang ito, maaari kang maging kumpiyansa na inilagay ng makapangyarihan sa lahat ang kanyang supernatural na selyo sa iyo ng buhay. Ngunit narito ang aking katanungan para sa iyo. Alin sa mga palatandaang ito ang sumasalamin sa iyong puso? Alin ang naisip mo, oo, iyon mismo ang nararanasan ko? Nais kong ibahagi mo ang iyong patotoo sa mga komento sa ibaba. Sabihin sa amin ang tungkol sa isang oras na naranasan mo ang banal na proteksyon ng Diyos, supernatural na probisyon, o alinman sa iba pang mga palatandaan na tinalakay natin ngayon. Ang iyong kwento ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng ibang tao upang makilala ang marka ng Diyos sa kanilang sariling buhay. Tandaan, kapag ibinabahagi natin kung paano gumagana ang Diyos, hinihikayat namin ang iba na lumakad sa kanilang sariling banal na kapalaran. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa hindi ka paniwalang katotohanan na minarkahan ka ng Diyos, kung gayon hindi mo lubos na makaligtaan kung ano ang susunod. Mag-click sa video na malapit ng lilitaw sa iyong screen, ibubunyag nito ang mga tiyak na hakbang sa Biblia na kailangan mong gawin upang maisaaktibo at palakasin ang marka ng Diyos sa iyong buhay. Tiwala sa akin, hindi mo nais na makaligtaan ang malakas na paghahayag na ito. At hey, kung hindi ka pa bahagi ng aming pamilya ng pananampalataya, pindutin ang pindutan ng pag-subscribe ngayon at i-ring ang bell ng abiso. Nagtatayo kami ng isang pamayanan ng mga mananampalataya na natuklasan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan kay Kristo at naglalakad sa kapunuan ng layunin ng Diyos. Huwag hayaang lumipas ang isa pang araw
nang hindi alam kung sino talaga ang nasa mata ng Diyos. Hanggang sa susunod, patuloy na maglakad sa kumpiyansa na napili ka, minarkahan ka, at labis kang minamahal ng tagalikha ng universo. Ito si Marco at makikita kita sa susunod na video.